Tipid siyang ngumiti. Just call me Liam na lang, Sofia. Total, we're friends na. Nakangiti nitong sambit. Oo naman, Liam. Nahihiya akong tugon. Medyo okay na din ang pakiramdam ko dahil sa pag-inom ko ng gamot kanina. Nakakawala ng stress kapag may taong dumadamay sa kalungkutan ko. Nagpaalam din agad si Liam nang matapos niya akong suriin. Pabalik din ito kinabukasan para bumisita na rin. Everyday daw niya akong pupuntahan dito kasi napapansin niyang masyado ko na raw kinukulong ang sarili ko dito. Nakatulog din ako agad nang bumuti na ang kalagayan ko. Kinabukasan nagising ako na wala talaga si Dale sa akin tabi. Hindi talaga siya umuwi at kasama na naman niya si Christine. Buong magdamag, hindi ko na talaga siya aasahan na ako ang uuwian niya. Nagiging tanga na talaga ako sa ginagawa ko dahil lamang sa pagmamahal ko sa kanya. Good morning, ma'am. Nakangiting sabi ni Emma nang makasalubong ko ito. Ma'am, nandyan po si Sir Dale. Kararating lang po niya. Kasama niya po si Doc Liam. Anito, natuwa ako nang marinig ko sa kanya na nandito na siya. Good morning din. Bati ko din. Asan sila? Agad kong tanong. Katatapos ko lang din kumain sa loob ng aking kwarto nang hatiran ako ni Emma kanina ng mga pagkain. Bala ko sana maglakad-lakad sa labas dahil araw-araw na lang ako nagkukulong sa loob ng kwarto. Nasa sarili niyang opisina sila, ma'am. Galing ako doon kanina, tinatiran ko sila ng kape. Sagot naman ito. Salamat, Emma, ha? Ani ko at nagmamadali nang nagtungo sa opisina ni Dale. Pagkarating ko'y nakasarado naman ang pinto nito. Hindi ko alam kung kakatok ba ako o huwag na lang dahil kinakabahan ako at baka magalit si Dale sa akin. Lakas loob kong kinatok ang pinto ng 3 beses. Agad naman bumukas iyon at nabungaran ko si Liam. Sofia. Anito. Parang nagulat pa ito nang makita niya ako. Pasok ka. Sabay luwag dito ng pinto. Tumabi siya para bigyan niya ako ng daan. Salamat. Nakangiti kong sambit. Humakbang ako papasok. Nahinto na lamang ako at ilayo ko nang ituloy pang humakbang dahil nagulat na lamang ako nang makita kong nandito si Christine. Nagulat din si Dale nang makita niya ako. Nabato na lang ako dito sa kinatatayuan ko. Parang tinutusok-tusok ng maraming karayom itong puso ko nang makita ko silang magkatabi sa sofa. Nag-umpisa nang mangilid ang mga luha ko sa aking mga mata ngunit kailangan ko itong pigilan. Are you okay, Sofia? Sabay hawak ni Liam sa aking braso. Pakiramdam ko'y nanghina ang aking katawan dahil hindi kaya ng aking katawan na tumuwid sa pagkakatayo. Napakapit ako na mahigpit sa braso ni Liam habang palakas ng palakas ang kabog sa aking dibdib. Parang mauubusan na ako ng hininga dahil sa biglang pagsikip nito. Shit! Mura nito. Kumuntikan na akong matumba kung hindi lang ako nakakapit ng mahigpit kay Liam. Napaupo ako sa sahig habang nakaalalay siya sa akin. Sofia! Sambit ni Dale. Tumakbo na rin ito at nilapitan niya ako. Mariing tinabig ni Liam ang kamay ni Dale nang kakargahin niya sana ako. Sumama ang tingin nito. Don't try me, Liam. Umalis ka na dito. Madiing saad nito. Ngumisi ito. Huwag mo din ako susubukan, Dale. Kahit magkaibigan pa tayo. Kasalanan mo lahat ng ito kung bakit siya nagkakaganito. Anito. Hindi niya deserve masaktan sa walang kwentang kagaya mo. Galit na anito. Naningkit ang mga mata nito at nagtitimpi ito ng galit. Dale, aalis na lang ako. Ani Christine na nasa kanyang tabi. I'm sorry, Sofia, kung nasira kong pagsasama niyong dalawa. Dale, hayaan mo na lang ako. Anito. Tumakbo si Christine ngunit hinabol lang ito ni Dale. Dale! Tawag ko na walang humpay ang sakit na nararamdaman ko dito sa puso ko. Parang wala itong narinig dahil diretso lang ito sa paglabas ng opisina para sundan niya si Christine. Dale! Maluha-luha ko sambit habang hawak-hawak ako ni Liam. Durog na durog ang puso ko ngayon dahil mas pinili niya si Christine. Ang sakit, Liam. Ang sakit-sakit. Sambit ko habang nagtatangis ng mga luha sa aking mga mata. Sofia, pabayaan mo na si Dale. Kitang-kita naman eh. Hindi kanya mahal. Maawa ka naman sa sarili mo.
Maawa ka rin sa mga taong nag-aalala sa'yo. Huwag mong lunurin ang pagmamahal mo sa taong hindi kanya kayang mahalin. Please, tama na. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ikaw lang masasaktan kung patuloy mo lang siyang mamahalin. Move on, okay? Tura nito. Pinatayo niya ako at inalalayan hanggang sa dalhin niya ako dito sa loob ng aking kwarto. Salamat, Liam. Pwedeng iwan mo muna ako dito. Please. Pagmamakaawa ko. Gusto ko lang mapag-isa. Okay, hindi ako aalis dito. Diyan lang ako sa labas. Paalam nito saka tuluyan na itong lumabas ng kwarto. Maghapon akong umiiyak dito sa loob ng aking kwarto. Hinantay ko talaga ang pagdating ni Dale subalit walang Dale ang dumating. Hindi na rin umalis si Liam dito sa aking tabi dahil sa pag-aalala nito sa akin. Pinilit ko lang ang aking sarili na lumabas ng kwarto dahil hiyang-hiya na talaga ako sa mga taong nag-aalala sa akin. Pati sila inaabala ko na rin lalo na si Liam na alam kong busy din ito. Ngunit nandito pa rin siya. Hindi siya umalis sa aking tabi. Nagtungo agad ako ng kusina. Nakita ko nagluluto ng panghapunan si Inay Gloria. Ako, Iha. Ako na dito. Magpahinga ka na muna, okay? Puntahan mo si Doc Liam. Nasa labas lamang siya. Pagtataboy nito sa akin. Gusto ko lang po kasi na may ginagawa ko. Ani ko. Nasa mukha ni Inay Gloria ang pag-aalala nito. Alam mo, Iha, kung nasasaktan ka na ng sobra at hindi mo na kaya, lalo na kung hindi ka na niya pinapahalagahan, palayain mo na lang siya. Meron talaga mga bagay-bagay na hindi talaga para sa atin. Ikaw lang din na mahihirap at masasaktan sa ginagawa sa'yo na asawa mo. Hindi ka kailanman magiging masaya kung pinipilit mo lang ang sarili mo, kung hindi naman ikaw ang mahal at pipiliin niya. Mahalin mo din ang sarili mo, Iha. May mga pamilya ka pang umaasa sa'yo. Gusto mo bang pati sila'y malungkot din? Impit ako napangiti. Tama si Inay Gloria. Kung patuloy ko lang ikukulong ang sarili ko mula sa kalungkutan, marami din mga taong malulungkot sa akin habang si Dale naman ay nagpapakasarap kasama si Christine. Sige po, Inay. Salamat po sa payo. Sige na, Iha. Puntahan mo na si Doc Liam sa labas. Ito, tipid akong ngumiti sa kanya. Agad ko naman tinungo si Liam sa labas. Nasa may tabing pool ito at may kausap sa kanyang telepono. Nilapitan ko ito. Nakita naman niya ako agad saka itong ngumiti. Tapos na siguro itong makapag-usap sa kausap niya. Okay ka na ba, Sofia? Alalang tanong nito. Peking ngumiti ako. Oo, Liam. Ani ko kahit hindi ako okay. Gusto ko lang kasi na umuwi na ito dahil naaabala ko na siya. Nahihiya na ako sa kanya eh. Are you sure? You're okay now? Baka niloloko mo lang ako. Maya-maya niyan eh. Makakatanggap na naman ako ng tawag kay Emma. Mag-aala Superman na naman ako sa bilis ko magpatakbo ng sakyan. Ito na ikinangiti ko. Yan, ngumiti ka naman kahit minsan lang. Alam mo maganda ka, Sofia. Ang tanga ni Dale kung pakakawalan ka lang niya. Nalungkot ako. Nahalata iyon ni Liam sa pagbabago ng mood ko. I'm sorry. Dapat pala hindi ko na sinasali ang kanyang pangalan. Lumulungkot ka eh. Sige ka, hindi na ako aalis dito. Sasamahan kita dito hanggang sa hindi ka inuuwian ni Dale. Ito, umuwi ka na. Sabay tulak ko sa kanya. Okay na ako, Liam. Pagtataboy ko sa kanya. Ngumiti ka muna. Yung abot hanggang tenga mo. Ngumuso ako. Sira, nagpapatawa ka ba, Liam? May ganun bang kay lapad ng ngumiti? Abot hanggang tenga? Tipid siyang tumawa. Oo naman. At ako yun. Bakit hindi ba? Napangiwi ako. Umalis ka na nga. Pagtataboy ko sa kanya. Sige, alis na ako pero saan mo darating ako bukas dito? Ito, kumaway ako. Ingat ka ha. Nakangiti kong ani. Yup. Tuluyan na ding umalis si Liam. Hapon na din kasi at kailangan niya na ding umuwi. Pumasok din ako agad sa loob ng mansyon. Nakita kong hindi pa tapos magluto si Inay Gloria. Inay Gloria, nasan po si Emma? Tanong ko. Andun ata siya sa may laundry area. Tingnan mo na lang siya doon, Iha. Sagot naman ito. Pinuntahan ko siya sa may laundry area. Nakita ko itong kay daming labahin. Emma, bakit ang daming labahin mo? Takang tanong ko.
Ngumuso ito. Ma'am, hindi lang po gamit niyong nandito. Nandito din po ang mga gamit ni Christine. Balita ko'y pinapalaban lahat ni Sir itong mga gamit niya dahil dito niya na patitirahin si Christine. Na ikinaawang ng aking labi. Nagulat ako. Ti- Titira si Christine dito? Nauutal kong tanong. Tumango siya. Sumikip na naman ang aking dibdib sa nalaman. Para akong nastatwa dito sa kinatatayuan ko't unti-unti kong naikuyom ang dalawa kong mga kamao. Pilit kong nilalabanan na huwag masaktan, pero hindi ko talaga mapigilan. Kusang kumikirot sa sakit itong puso ko dahil nasasaktan na ako ng sobra-sobra. Ma'am, okay ka lang po ba? Napansin niyang natulala na naman ako. Pega akong ngumiti. Okay lang ako, Emma. Para hindi ka mapagod, gamitin mo ang washing machine na. Ani ko, gusto ko sanang tumulong ngunit pakiramdam ko'y nanghina na naman ako. Hating gabi na. Lagi na lang ako nakaabang dito sa may salas. Iniintay ko siya at nagbabaka sakaling dumating ito. Alam kong uuwi siya ngayon. Nararamdaman ko iyon. Ma'am, matulog na po kayo. Last 10 na po. Baka po magkasakit na naman kayo niyan dahil sa sobrang pag-aalala niyo kay Sir Dale. Okay lang ako dito, Emma. Sige na, matulog ka na. Ako na bahala dito. Ani ko, hindi kasi ako makakatulog agad kahit nasa kwarto ako. Lagi ko kasi siyang iniisip. Kahit sa cellphone man lang niya, hindi ko makontak. Nagantay pa ako ng 1 oras dito. Sa wakas may ugong ng sasakyan akong narinig. Natuwa ako dahil dumating siya. Agad na tinungo ko ang pinto. Binuksan ko ito dahil excited na ako makita siya. Ngiti-ngiti ako dito sa may pinto ngunit ang ngiti kong iyon ay unti-unting nagbago. At nadismaya ako dahil magkasama silang dalawa at napakasaya pa nila. Habang ako dito ay nasasaktan. Bakit gising ka pa? Tanong ni Dale nang gumilid ako sa daraanan nila. Hindi ko siya sinagot. Pwede ba tayo mag-usap, Dale? Tanong ko na makapasok na ang dalawa. Huminto silang dalawa. Nakayuko lamang ako dito sa bukanan ng pinto. Ayoko silang tingnan dahil nakikita ko lamang sa kanilang mga mata na masaya ang mga ito samantalang ako'y nagpipigil na huwag maiyak. Sure, hintayin mo ko sa bar. Anito na parang walang pakialam sa nararamdaman ko. Hanggang sa umalis na ang mga ito. Doon na lamang tumulo ang ilang patak ng mga luha sa aking mga mata. Hanggang sa napakaguluhol na lang ako dito nang nag-iisa. Dama ko na naman ang sakit na nararamdaman ko dito sa puso ko. Kusang sumikip iyon. Hindi ko talaga mapigilan itong pabugso-bugsong damdamin hanggang sa tuluyang mapaupo ako dito. Nanghihina ako dala ng matinding pag-iyak. Kahit gusto kong itigil ito pero hindi ko na talaga kaya dahil sa patuloy ang aking paghikbi. Naisipan ko na lang lumabas ng mansyon para makalanghap ng sariwang hangin. Hindi na ako tumuloy sa bar. Ayoko na rin siyang makausap dahil sobra na ako nadadala sa emosyon ko. Dito ko na ipinagpatuloy ang pag-iyak hanggang sa naramdaman ko na lang na nandito na si Dale, ngunit malayo ito mula sa kinaroroonan ko. Sophia, I'm sorry for what happened to us. Hindi ko gusto saktan ka. Alam mo na umpisa pa lang, di ba? Hindi kita ka... Tama na, Dale. Singit ko. Oo na. Alam ko na. Hindi na kita pipilitin na ako nilang ang mahalin mo. Huwag mo na ipaliwanag dahil kitang-kita naman eh. Ani ko habang patuloy lang sa pagtangis ng mga luha sa aking mga mata. Hinayaan ko lang mabasa ng mga luha ko ang buo kong mukha dahil hindi na talaga mapipigilan ang sakit na aking nadarama. Sorry. Minahal lang naman kita, Dale. Hindi ko talaga sinasadya na mahalin ka. Alam kong tanga ako. Dahil patuloy pa din kitang minamahal kahit nasa Christine ang mahal mo. Hayaan mo. Hindi ako magiging sagabal kung siya talagang pipiliin mo. Makakaasa ka. Hindi na kita papahirapan pa at hindi na kita papipiliin pa. Kung sino sa amin ang pipiliin mo. Ako na lang ang aalis, Dale. Sige na. Balikan mo na siya. Hayaan mo na ako. What do you mean, Sophia? Peke akong ngumiti. Wala talaga siyang pakaramdam na nasasaktan ako. Pinapalaya na kita, Dale. Pinapaubaya na kita kay Christine. Deserve mo din sumaya, hindi ba?
Matagal mo na siyang hinintay at ito na ang pagkakataon mo para makasama mo siya. Umiling siya. Huwag kang aalis dito, Sophia. Kasal tayong Stop it, Dale! Singit ko. Kasal nga tayong dalawa pero siyang mahal mo, hindi ba? Asawa mo lang naman ako sa papel, di ba? Napasingap ako. Papipiliin kita. Siya ba? O ako? Matapang kong tanong kahit alam ko na magiging sagot niya. Nalisik ang mga mata nito. Huwag mo kong papipiliin, Sophia. Kung sinong pipiliin ko sa inyong dalawa. Pero huwag kang aalis dito. Kami na lang ang aalis. Umiling ako. Patuloy lamang ako masasaktan kung mananatili ako dito. Masama ako siyang tinitigan. Ang gago mo naman, Dale. Napakagago mo. Singhal ko. Tinatapos ko ng pagsasama natin, Dale. Nagawa ko na ang pinapagawa mo sa akin, so ako naman sana ang hihiling sa'yo. Unti-unti ang pagtanggal ko ng singsing sa palasingsingan ko. Habang tinatanggal ko ito ay mas lalong sumisikip ang dibdib ko. Ngunit mas lalo lang ako masasaktan kung patuloy ko lang itong isusot sa akin daliri. Humugot ako ng malalim na hininga hanggang sa tuluyan ko na itong natanggal. Mariing napapikit ako ng mga mata ko habang pilit pinapalaya sa aking puso at isip ang lalaking mahal ko. Kahit masakit, ngunit kailangan ko magparaya. Napamulat ako ng mga mata ko. Nagulat ako nang nasa harapan ko na siya. Marahang napahawak siya sa aking braso. Anong ginagawa mo? Marahang pinahid nito mga luhang nakakalat sa aking pisngi. Huwag mo itong gagawin, Sophia. Nasa mga mata nito na parang nalulungkot ito. Hinawakan ko ang kamay niya sa kadahan-dahan kong ibinaba ang kamay niya. Huwag mo rin gagawin sa akin to, Dale. Kung hindi mo naman ako kayang mahalin, kahit ilingin ko sa iyo na ako na lang sanang mahalin mo, hindi mo rin naman yun may bibigay sa akin. Tatanggapin ko naman kahit hindi akong piliin mo. Kahit masakit kusa ako yung tatanggapin. I'm sorry kung hindi kita magawang mahalin, pero sinubukan ko naman. Nang bigla kong kinuha ang kamay niya, patuloy lamang ang pagpatak ng mga luha ko sa aking mga mata. Napasingap ako. Ibigay mo na ito sa babae mahal mo. Ani ko nang ibigay ko sa kanya ang singsing. Sana magawa ko rin kalimutan ka. Ani ko na magtama ang aming mga mata. Mariing nakatitig lang ito sa akin. Halos hindi na ito kumurap. Parang nag-aalangan pa ito sa naging desisyon ko. Salamat sa pagpapalaya mo sa akin, Sophia. I hope na matagpuan mo din ang lalaking para sa'yo. Hindi siguro tayong tinadhana para sa isa't isa. Hindi mo deserve na mahalin ako dahil may mahal na akong iba. Anito na mas lalo ko nasaktan sa sinabi niya na ikinadurog ng aking puso. Ang akala ko, pipigilan niya ako, ngunit hindi pala. Madaling araw pa lang ay nakaalis na ako sa mansyon. Walang nakakaalam na nakaalis na ako maliban na lang kay Inay Gloria dahil gising na ito nang ako'y paalis. Patungo na ako ngayon sa terminal ng mga bus, mga biyaheng pauwing probinsya. Alam ko magugulat si Inay, ganun din ang mga kapatid ko. Hindi pa nila alam na darating ako. Natatakot ako at baka atakihin sa sakit si Inay. Nagdadalawang isip ako kung itutuloy ko pang umuwi o magstay na lang sa ibang lugar para makahanap ng mapapasukang trabaho. Ako lang kasing inaasahan ng mga ito dahil ang dalawa kong mga kapatid ay nag-aaral pa lang. Malapit na ako sa terminal ng mga bus na makatanggap ako ng text mula kay Dale. Binura ko ang text na iyon at maya-maya nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya. Hinayaan ko lang na tumunog itong cellphone ko hanggang sa tuluyan din itong tumigil. Tinanggal ko agad ang SIM card sa cellphone ko saka ko ito pinutol upang hindi niya na ako makontak. Hindi ko alam kung bakit pa ito tumawag. Tinapos na namin ang lahat nang mag-usap kami kagabi. Ano pa nga bang pag-uusapan namin ngayon kung siya na ang namili? Habang iniisip ko ang mga bagay-bagay na nangyari sa amin kagabi, parang may part sa kanya na hindi siya totally na masaya sa naging desisyon niya. Kita ko naman sa mga mata niya
Hindi ko lang alam kung naawa lang ba ito sa akin o may part para sa kanya na nasasaktan din ito. Ma'am, nandito na po tayo. Ano ng driver ng taxi? Hindi ko na namalaya na nandito na kami sa terminal ng bus dahil tulala na naman ako sa kawalan. Manong, pasensya na po. Akala ko po yung maandar po itong sasakyan nyo eh. Ani ko pagkaabot ko ng pamasahe sa kanya. Okay lang ining. Bilisan mo na para mahabol mo pa ang unang biyahe pa uwing probinsya. Ani to. Salamat po Manong. Agad din akong bumaba ng taxi. Kunti lang naman ang dala kong gamit kaya hindi na ako mahihirapan sa pagbitbit ng mga gamit ko. Patungo na ako sa bus nang may marinig akong babaeng nanghihingi ng saklolo. Ang bag ko! Ang bag ko, tulong! Sigaw nito. Halos walang taong tumulong sa kanya. Umiiyak na ito at halos mapapadyak pa ito sa daanan. Napaawang na lang ng aking ibabang labi nang tuluyan na ding nakaalis ang bus. Hindi ko na ito mahahabol pa. Nakalayo na ito. No choice kundi sumakay na lang sa susunod na bus. Nakasakay na sana ako kung hindi lang ako naging chismosa. Napasimangot ako nang makita ako ng babae. Maganda siya at hindi naman siya mukhang mahirap. Nalapitan ako ng babae. Humihingi ito ng tulong sa akin. Please, tulungan mo ako makauwi sa amin. Anito, babayaran din kita ng triple makauwi lang ako sa amin. Please, kailangan ko makauwi agad ngayon bago dumating ang halimaw kong kapatid. Ayokong ikulong niya ako kapag wala pa ako sa amin. Pagmamakaawa nito, paano naman ako? Need ko ding umuwi. Ganito na lang. Bibigyan kita ng pamasahe mo pa uwi sa inyo. Kailangan ko na din kasi umuwi sa amin eh. Magkano bang pamasahe pa uwi sa inyo? Tanong ko. 1,000. Sagot nito. Napalunok ako ng laway. 2,000 lang itong pocket money ko. Malabo mangyari na makarating din ako ng probinsya namin. 1K ba? Tumango ito. Napakamot na lang ako ng ulo ko. Kukulangin na kasi ako ng pamasahe kung ibibigay ko pa itong 1,000 ko. Paano ba yan? Kukulangin na din ako ng pamasahe kung ibibigay ko sa iyo itong 1,000 ko. Rason ko. Okay lang yan. Kung gusto mo, ihatid mo nila ako sa amin at babayaran kita ng triple. Sabay hila niya sa kamay ko. Sandali lang. Ani ko dahil kinakabahan ako sa babaeng ito. Mapagkakatiwalaan ka ba? Tumawa ito. Of course. Hindi mo ba ako nakikilala? Tanong pa nito. Hindi. Sagot ko naman. Nandito na kami sa gilid ng kalsada, nag-aabang ng masasakyan. Hawak pa din niyang aking kamay pero sa totoo lang, ang soft ng kamay niya at halatang hindi ito nagtatrabaho. Nakapagpara na ito ng taxi. Huminto ito sa aming harapan. Natuwa ako dahil si Manong yung pinagsakyan ko kanina ang sasakyan namin ngayon. Nagulat si Manong na makita niya akong muli. Akala ko ba sa probinsya ka uuwi, Ining? Sa Caloocan pala uuwian mo? Naliligaw ka na ata, Ining. Anito. Manong, ako yung taga Caloocan. Sagot nitong kasama kong babae. Napakamot na lang ito ng ulo si Manong. Ako nga pala si Sheila. Pakilala niya sa akin. Sofia. Sagot ko naman. Ano nga bang ginagawa mo sa lugar na iyon? Mukhang hindi ka sanay. Tanong ko. Naglayas ako. 5 araw akong hindi umuwi ng bahay kaso ngayon, need na talaga bumalik dahil nalaman ng kapatid ko na naglayas ako. Natatakot ako sa kanya at baka ikulong lang niya ako sa bahay. Palungkot nitong sabi. Bakit ka naglayas? Ngumuso ito. Ayoko kasi pumunta ng Amerika. Ayokong iwan yung boyfriend ko dito. Bakit ganun? Ginawa mo na ang lahat tapos ipagtatabuyan ka pa. Ang sakit kaya nun? Hindi kanya mahal kaya ganoon. Diretsahan kong sagot. Oo, tama ka nga. Dahil may iba na siyang mahal. Malungkot nitong sambit. Ngumisi ako. Kaya pala kami pinagtagpo nitong si Sheila. Dahil pareho pala kami ng pinagdadaanan sa buhay. Hindi na namin namalayan ni Sheila na nakarating na kami dito sa tinitirhan niya. Panay kasi ang kwentuhan namin at hindi nauubusan ng topic. Nang makita ko na lang ang mansyon na nakatirik sa malawak na lupain. Hindi ko akalain na mayaman pala itong si Sheila. Dito ka nakatira? Takang tanong ko. Nandito na kami sa tapat ng kanilang mansyon. Yup.
Mag-isa lang ako dito pero may 3 kasambahay akong kasama dito kaya nagagawa ko lahat ng gusto ko. But for now, malabo nang magagawa ko ang lahat ng gusto ko. Pipilitan na talaga ako na magpunta ng US para ituloy ang mga naiwan ko mga trabaho doon. Nito. Tara, pasok ka. Pag-aya nito. Pumasok kaming dalawa sa loob ng kanilang mansyon. Tila kinakabahan nitong si Sheila dahil palingalinga ito sa paligid. Manang, tawag nito sa babaeng may hawak na panlinis. Nandito pa lang kami sa bukana ng pinto. Ano po yun, senyorita? Tanong nito pagkalapit niya. Nandiyan na bang kapatid ko? Tanong nito. Parang natakot ito sa pagtatanong ni Sheila sa kanya. Senyorita, Sheila! Isang bariton ng boses na lalaki ang umalingaw-ngaw dito sa loob ng mansyon. Napalingon kaming 3 sa laking patungo dito. Matalim ang mga mata niya nang lapitan niya kami rito. Biglang umalis si Manang at si Sheila ay nanginginig sa takot. Kuya, nginig na sambit nito. Pumagilid ako nang tuluyan na itong nasa harapan niya. Sorry kuya kung ngayon lang ako umuwi. Kinakabahan niya sambit. That's stupid, Sheila. How could you do this crazy things in your own way? That's bullshit. Mariing mura nito na halos nagpagulat sa aming dalawa. At nagsama ka pa ng isang jerk? Ito na ikinangiwi ko. Napatingin siya sa akin nang pasadahan niya ako ng tingin. Pinandilatan ko siya ng mga mata ko. Pasalamat siya wala ako sa mood makipag-away ngayon. Nagtama ang mga mata namin nang mapatitig siya sa akin. Salubong ang mga kilay nito sa akin. Tumikim si Sheila. Nakuha nitong atensyon ng kanyang kuya kaya itong unang umiwas mula sa pagkakatitig nito sa akin. Kuya, she's my friend. Huwag mo siya idamay sa galit mo sa akin. Tinulungan niya lang ako, kaya siya nandito. Ngumisi siya. Tinulungan ka? O baka naman may kailangan lang siya sa'yo. Madiing saad nito. Nainis ako sa kuya ni Sheila. Baging tinapunan ko siya ng masamang tingin. Sheila, uuwi na pala ako. May monster pala na nakatira dito. Ani ko na lihim na ikinangiti ni Sheila. Wala akong pakaalam sa kanya basta nakakainis na siya. Me? Monster? Turo nito sa sarili niya. Tumango ako na ikinaigting ng panga niya. Okay, makakaalis ka na dito. Madiing sabi nito. Hindi pwede kuya. Bisita ko siya. Friend ko siya. Ayoko namang maging bastos sa kanya. Okay lang, Sheila. Gusto ko na rin talaga umuwi sa probinsya. Palitan mo na lang yung pamasahe para makaalis na ako. Sambit ko. See? A gold digger? Nito na ikinainis ko. Nasampal ko agad ang kaliwa niyang pisngi. Alam ko sobrang lakas noon dahil ramdam ng aking palad ang sakit nito. Nagulat si Sheila sa nakita niya at pati din ang kuya niya nagulat din. Ngumisi siya ng nakakaloko. You will pay half the price for sloping me. You're here in my territory at hindi ka na makakalabas pa dito. Pananakot pa niya. Umiling ako. Huwag mo ipagmayabang sa akin na lalaki ka at alam kong mayaman ka. Dahil kahit lalaki ka, ay hindi ako natatakot sa iyo. Tantado! Galit na ani ko sa kanya. Sofia, may nang sambit ni Sheila. Umiling siya. Napanguso ako. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa iyon. Nadala na naman ako ng matinding emosyon na nadarama ko. Hindi ko alam kung kailan matatapos itong kamalasan sa buhay ko. Nalungkot ako. Sorry. Hindi ko sinasadyang sampalin ka't murahin ka. Hingin patawad ko. I can accept your sorry, miss. And Sheila, we need to talk. Follow me. Utos dito. Sofia, huwag kang aalis dito ha. Huwag mo munang sabayan yung galit ni kuya. Huwag kang aalis dito. Bili nito sa akin. Naiwan ako dito sa may salas. Naupo ako dito sa may sofa at nakaramdam ng pagkalam ng sikmura. Hindi pa kasi ako nakakakain ng pang-umagahan simula kaninang umalis ako. Matapos ang ilang minutong pag-aantay ko dito, patungo na dito si Sheila. Nakanguso ito nang makita ko. Hindi ko alam baka pinagalitan siya ng kanyang kuya. Sofia, sambit nito sa kanya ako tanabihan. Sorry kung pati ikinadamay sa problema ko. Kasalanan ko ito.
Kung hindi lang kita pinilit na sumama sa akin, malamang nakauwi ka na sa probinsya nyo na walang dalang problema. Anito, kung alam mo lang sana ang pinagdadaanan ko sa buhay, malamang maawa ka rin sa akin. Sa loob-loob ko. Paano ko ba sasabihin sa'yo to? Naguguluhan niyang sambit. Anong paano, Sheila? Halos guluhin na niya ang buhok niya. Si kuya kasi. Napangiwi ako at curious dahil meron siyang hindi masabi-sabi sa akin. Hinawakan ko ang braso niya. Ano, Sheila? May problema ba? Tumango ito. Sabay nguso nito. Sabihin mo para alam ko at nang makaalis na ako. Giit ko. Kuya wants you to be his girlfriend. A fake girlfriend. Kapalit ng pagsampal mo sa kanya kanina. Anito, na halos hindi na kumurap ang mga mata ko. Nabigla ako. No, Sheila. Ayoko. Mariing tanggi ko. Napasimangot siya. Kakasuhan ka daw ni kuya kapag hindi ka sumunod sa usapan. Babayaran ka naman daw ni kuya. Anito. Asan mo kuya mo? Akong kakausap sa kanya. Iniskunturan. Sumunod ka sa akin, Sophia. Tawag nito. Sumunod ako sa kanya. Patungo kami sa isang silid. Pumasok kaming dalawa. Nainis ako nang nakangisi ito sa akin. Maiwan na kita dito, Sophia.